Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Department of Health o DOH nitong Lunes, ang bilang ng kaso ng mga dengue na naiulat sa pagitan ng unang araw ng Enero hanggang ika-15 ng Hunyo ay tumaas ng 15% kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nitong ika-15 ng Hunyo, nasa mahigit 77,000 kaso ng dengue ang naiulat at higit 200 naman ang naitalang namatay. Sa parehong panahon noong nakarang taon, humigit kumulang 67,000 kaso ng dengue ang naiulat. Samantala ay hinimok naman ng DOH ang publiko na ipatupad ang 4S strategy para maiwasan ang dengue. Samantala ay nilunsad ng lungsod ng Pasay ang kanilang pinakabagong inobasyon na 888 Pasay Trunk Line na siyang naglalayong aksyonan ang pangangailangan ng mamamayan sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang telepono. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. 888 Pasay Trunk Line. Yan ang pinakabagong inilunsad na inobasyon ng lungsod ng Pasay para sa serbisyong pampublikong kanilang nais ihatid sa mga mamamayan nito. Noong ikaunang araw ng Hulyo, nagsimula na ang lungsod na tumanggap ng tawag mula sa kanilang trunk line upang sagutin ang tulong na hinahangad ng mga Pasayenyo sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila. Bahagi pa ni Pasay City Mayor Emmy Calixto, ang inobasyong ito ay tungo para sa mas mabilis na serbisyo. Ngayon po na meron na tayong PABX or one number na dadayal nyo, 888 Pasay. Tiyak po ako na mas mabilis nyong mararating at makukuha ang inyong mga pangangailangan. Bukod pa rito, nagbabala rin ang alkalde sa mga nagnanais sumubok na gamitin ang trunk line sa mga tiwaling pamamaraan o panloloko ng kapwa. Kung may gumagamit ng aming opisina, ng City Hall mismo, na nilalapitan kayo at may hinihingi na kung ano-anong hindi magaganda, i-report nyo agad dito sa 888 Pasay. Ayon kay Mayor Calixto, noong kanyang unang taon ng pagkakaluklok bilang alkalde, ninais niya na itong maisagawa. Ngunit dahil sa nagdaang pandemya at mga sakuna, ngayon na isakatuparan ang inisyatibong ito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, para matugunan ang modernisasyon at programa sa kapakanan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, sinigurado ng Kongreso ang pondo para rito. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, target nilang tutukan ang modernisasyon upang maipatupad ang programa sa epektibong paraan. Aniyan, nilalayo nilang paigtingin ang kapasidad ng depensa ng bansa at serbisyo nito para maging ligtas ang Pilipinas, kung saan hindi lamang ang seguridad sa soberanya at teritoryo ng sinasakupan ng bansa, kundi pati na rin ang kapakanan at pamumuhay ng bawat sundalo maging ng kanilang mga pamilya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng dengue mas tumaas ng 15% sa unang kalahati ng taon. Eastern Samar niyanig ng magnitude 5 na lindol. PAOK isiniwalat ang umano'y panghihimasok ng mga Chinese sa food security ng bansa. COMELEC magsasampa ng patong-patong na kaso kay suspended Banban Mayor Alice Guo. IBP naglabas ng pahayag sa pagtindig sa soberanyo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At dating Pangulong Duterte itinangging tatakbo siya bilang senador sa 2025 elections. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inihahanda na ng Commission on Elections o COMELEC
ang pagsasampa ng mga kasong election offense laban sa suspendidong alkalde ng Banban Tarlac na si Alice Guo. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hinihintay na lamang nila ang ulat ng investigasyon ng Senado sa usapin. Gayon din ang quo warranto petition na ipapataw ng Office of the Solicitor General laban kay Guo. Bukod sa mga kasong perjury at falsification na posibleng ihatol kay Guo, ang election offense na ito ay may 5 taong prescriptive period. Samantala, agad na isinagawa ng Land Transportation Office o LTO ang operasyon ng panghuhuli sa mga tricycle na pumapasadak ngunit walang plaka. Ito ay matapos i-anunsyo ng LTO kahapon ikaunang araw ng Hulyo ang pulisiyang no plate, no travel sa lungsod ng Quezon. Sa pangunguna ni Law Enforcement Service Director Francis Ray Almora ay nahuli ang may mga depekto sa papeles, OR at mga hindi rehistrado. Sa ibang balita, nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya tatakbo bilang senador sa 2025 elections. Ito ay matapos isiwalat ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na tatakbo ang kanyang ama at 2 niyang kapatid na si Paulo at Baste. Ayon kay Digong, hindi umano siya babalik sa politika. Aniya, laos na siya at wala ng pondo kung tatakbo pa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng dengue mas tumaas ng 15% sa unang kalahati ng taon. Eastern Samar niyanig ng magnitude 5 na lindol. PAOK isiniwalat ang umano'y panghihimasok ng mga Chinese sa food security ng bansa. COMELEC magsasampa ng patong-patong na kaso kay suspended Banban Mayor Alice Guo. IBP naglabas ng pahayag sa pagtindig sa soberanyo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At dating Pangulong Duterte itinangging tatakbo siya bilang senador sa 2025 elections. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Matatanda ang kamakailang nagbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte bilang Department of Education o DepEd Secretary. Sa kasalukuyan, pinangalanan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bagong kalihim nito na si Senator Juan Edgardo o Sani Angara. Ayon sa pahayag ng Presidential Communications Office, si Angara ang napiling kalihim dahil sa kanyang katangi-tanging ambag sa sektor ng edukasyon kagaya ng Universal Access to Tertiary Education Act and the Enhanced Basic Education Act of 2013 o mas kilala bilang K-12. Ayon sa Pangulo, ang mga napatunay ni Angara ay sapat na sa kanyang gampanin at pumayag sa posisyon ito. Bagong istasyon ng bombero. Yan ang isa sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan ng Makati na kanilang binuksan upang tugunan ang pangangailangan ng mga Makatizens sa panahon ng sakuna. Tunghayan si Jade Buhoy para sa balita. Bagamat kamakailang nakaranas ng sunog ang ilang lugar sa Makati, ibinuksan na ng kanilang lokal na pamahalaan ang pinakabagong istasyon ng bombero sa kanilang lungsod. Ayon sa alkalde ng lungsod na si Mayor Abby Binay, mahalaga para sa kanila ang kaligtasan ng lugar kung kaya't pinaglaanan nila ang sektor ng bombero at kapulisan. Kasi syempre, importante sa Makati is yung peace and order. Kasi para maingganyo ang mga negosyo dito sa Makati, we have to make sure that we give ample support for peace and order both for the police and the fire.
Paglilinaw ng alkalde, bago pa ang pandemya, ninais na ng lokal na pamahalaan na maisa publiko ang estasyon. Bukod pa riyan, ang bagong estasyon na ito ay dating paaralan, ngunit ginamit ang lokasyon dahil ito'y malapit sa sentro ng lungsod para sa mas mabilis na aksyon. Ang tatlong palabag na estasyon na may sukat na higit sa 1,700 square meters na siyang matatagpuan sa Buendia Avenue ay gawa sa bakal at light wall materials na kumpleto rin ng 4 fire trucks, rescue boats at fire pump at mga opisina para sa mga kawani nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay isinagawa ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang NCR-wide Bagong Pilipinas Town Hall Meeting sa lungsod ng Pasay. Ito ay alinsunod sa layunin ng ahensya na maging whole of a nation approach at inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapabuti ang bureaucratic efficiency sa bansa. Humigit kumulang 300 mga lokal na pinuno, stakeholders at asosasyon ang dumalo sa pagtitipon kung saan tinalakay ang layuning turuan ang mga LGU na i-streamline ang mga proseso ng pamahalaan upang mapadali ang paggawa ng business permits at licensing system sa mga negosyo ng mga mamamayan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng dengue mas tumaas ng 15% sa unang kalahati ng taon. Eastern Samar niyanig ng magnitude 5 na lindol. PAOK isiniwalat ang umano'y panghihimasok ng mga Chinese sa food security ng bansa. COMELEC magsasampa ng patong-patong na kaso kay suspended Banban Mayor Alice Guo. IBP naglabas ng pahayag sa pagtindig sa soberanyo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At dating Pangulong Duterte itinangging tatakbo siya bilang senador sa 2025 elections. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.